Before I throw my opinion on this topic, gusto ko muna pong unahin na sabihin po sa inyo na ito po ang talagang marami ako natatanggap na katanungan, no? Tuwing may nakikita ko sa labas, dumating na ba ang Antikristo? Tingin mo ba nandito ng Antikristo? Then yung isang kaibigan ng tiyahin ko, sabi niya, sa tingin mo ba nandito na yung Antikristo? Mga Kristiyano po ito nagtatanong ng ito sa akin. Siyempre, ba't naman magtatanong ang unbelievers? Are they interested? At I don't think so. Mga believers po to. Kasi ganito po yan, mga kapwa ko mananampalataya. Unang-una, hindi po opinion ito yung bibigay ko, kundi ultimate truth ng Biblia. Wala ako dito sa opinionated si ganito, si ganyan. Kasi opinion niya eh. Opinion niya, I know, the Bible is not run by opinion of other people. O kahit pinakasikat pang tao sa mundo, hindi nag-ooperate ang Bible sa opinion nila. It operates from the truth of Jesus. Alam natin yan. Ito naman sasabihin ko, ito yung truth ng Biblia. Kay liwanag po sa Thessalonica na may restrainer na binabanggit eh. The man of lawlessness, ika ng Biblia, will not come out of the way, sabi ng Biblia, to be exact sa English ng NIV, will not come out of the way unless the restrainer will be removed. Tandaan niyo yung term na restrainer. The restrainer, ibig sabihin humaharang, pumipigil. Dahil dito, napipigilan ito or hindi natutuloy. Di ba? Parang kumbaga sa isang pader na napakalaki. Nare-restrain ka. Gusto mong pumunta, halimbawa ito, lalo na ngayon may bagyo po tayo, no? Krising, ang pangalan ng bagyo natin. Gusto mong pumunta, mamasyal ka sa mall. Hindi pwede dahil ang lakas ni Krising. Ganyan po yung restrainer. Restrainer means to restrain something from coming out or going up, going down, whatever. Ibig sabihin ng restrainer, yung presence ng restrainer, na-i-stack, makinig po mabuti, na-i-stack yung tao o sitwasyon sa panahon na yon. Hindi makausad. Pero, ito po naman ang banggit ng Thessalonica, once the restrainer is removed, that will be it. The man of lawlessness will come out of the way. Ang linaw po eh. Kasi ang dami po nagtatanong na sa akin eh. At hindi naman po ako na-aalarma. Pero sinasabi ko yung truth na, ito yung sinabi ko sa kanila, sasabihin ko sa inyo, we will never meet the Antichrist. Ikalma po ninyo ang mga kalooban po ninyo. We will never, ever meet the Antichrist or the false prophet. We will never meet them. Praise Jesus for that. Yung Antikristo ang pinakamasamang taong mabubuhay sa mundo. Tandaan po ninyo yan, it's not a joke. Hindi po siya something dapat mong i-anticipate or kapanagbikan. Dahil ang Antikristo po ay kaaway ni Kristo. Nagmimimik kay Kristo. Tinataliwas si Kristo. Kabaligtaran ni Kristo. Okay? Pero, wag po kayo. Mandaraya pong talaga ang diablong si Satanas. Dahil kung meron pong Trinity, may Unholy Trinity. Sino yung Unholy Trinity ngayon? Teka, ibigay muna natin yung totoong Trinity. Siyempre, meron po tayong God the Father, God the Son, si Jesus Christ, and God the Holy Spirit na nakadwell sa bawat believer sa panahon ngayon. Thank you, Jesus. At Unholy Trinity consists of Satan, the Antichrist, and the false prophet. Ang linaw po niyan. Now, ito pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Ang Antikristo ang pinakamasamang taong mabubuhay sa mundo. That's why I am wondering why many Christians are anticipating or guessing who this man must be or will be. Who this man will be in the future since siya. Ngayon, pag lumabas si Trump ang Antikristo. Elon Musk daw ang Antikristo. Kadami niyang tinuro. Huwag ganoon kasi hindi po tayo
in-appoint para magturo ng Antikristo. Ang banggit ng Biblia, may Antikristo. Hindi rin po ako naniniwala doon sa sinasabi nila na bawat panahon gagawa ang Diyos ng Antikristo ng gano'n. No, may mga Antikristo po, pero hindi yung the Antichrist. Iisa lang po ang the Antichrist, at yan po ay itinalaga na simula pa po nung una. See? Talagang tinalaga na siya para itapon doon sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang gusto ko sabihin po sa inyo. I'm wondering why these Christians are asking me. My kapwa Kristiyano are asking me, palagi mo ba nandito yung Antikristo? Sa mga nangyayari daw sa mundo, yung ugali daw ng tao, nagbabago na, yung mundo raw, ibang-iba na. Yes, ang hinulaan ng Bible dyan, mga sister, mga brothers kako. Sabi lang ng Bible, talaga nag-iiba ang mundo. Pero yung tungkol sa Antikristo, maliwanag naman po kasi may banggit sa Thessalonica na yung restrainer hanggang di natatanggal, hindi lilitaw ito. So doon po tayo manangan. Doon po tayo mag-stay sa baluarte ng katotohanan ng Biblia. Huwag tayong aalis, huwag tayong liliko sa kanan, sa kaliwa, or harap-likod. Tayo po ay makakapagpahamak ng mga makikinig na walang alam sa Biblia. Paano pag nangaral ka? Sinabi mo ganito, ganyan. O, Antikristo ka nun. Maniniwala po sila. What will happen? What will happen? Mga Kristiyano, mas maganda po kapwa ako mga kamananampalataya, we have to share the gospel of grace first. Okay? Kasi hindi natin business na mamit ang Antichrist. It's not our business anymore dahil irarapture po tayo bago dumating ang Antikristo. Pati na po yung bula ang propeta na yan. Alam po ba ninyo, nung lumabas po si Rab Shlomo Yehuda kay Dayanuka, way back 2022. That was also the year I got started for vlogging, no? Thank you, Jesus, for that. 3 taon na pala, almost 3 years na po sa biyaya ng Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Sikat na sikat noon itong si Rab Shlomo Yehuda, aka Dayanuka. Dahil kasabayan po niyang lumabas yung mga red hyper. Tanda po ba ninyo yun? Mga red hyper. Tapos, may nagsabi pa, hindi lang daw natin alam yung location, tinatayo daw yung third temple somewhere. Okay. So, ang daming mga speculations during that time. Aminin ko po, I got hyped by that also. Because, yes, napakaganda nga naman. Nakalain mo, we will meet the Lord Jesus for the very first time. Sino po ba naman ang ayaw doon? Nakaganda pong topic, no? Na aralin natin yan. Lalo tayong napalapit noon, nagbasa ng Bible. Yes, dahil ako inaral ko. Lalo, nabuhay ang interest ko sa eschatology, sa second coming ni Lord, yung rapture muna, tapos second coming, inaral ko po ulit. Naaral ko na po ito sa loob ng matagal na panahon na nakakaraan sa Bible School. Nakailang Bible School na po ako dito. But sabi ko, parang wala mo kasi nangyari. Tagal naman. Ganyan po ang attitude ko dati. But you know what? Now, na-reform po ang isip ko. Nag-repent ako sa isip. Repentance mean metanoia, to change your mind. Nag-change ang mind ko na. Sandali, dapat pala pinapangaral itong Book of Revelation, itong end times eschatology. Dahil dumating po sa times na sabi ko, hindi pa naman papangalan kasi maguguluhan lang yung mga kapwa Kristiyano natin. Yun. So mali pala yun. No? Mas maguguluhan sila pag hindi mo pinangaral. Mas magiging mangmang sila pag hindi mo sinerang. Nakakalungkot pong isipin. Marami mga Kristiyano mangmang sa Revelation. Hindi nila alam ang Book of Revelation. Hindi nila pinag-aaralan ng end times. Makikita mo pinag-aaralan nila yung mga ewan ko, ayaw ko na magbanggit. We need to, sabi nga ni Dr. David Jeremiah, we need to study the Revelation. Yan din ang stand ni Pastor, the late Pastor John MacArthur. We need also to study the Book of Revelation. It's very important. We really need. Okay, so yun ang pong gusto ko pong sabihin sa inyo. Hindi na po natin naabutan ang Antikristo at ang bula ang propeta. Kalma ninyo ang mga loob po ninyo. Yan ang nakalagay po sa Biblia. Sa Bible lang tayo. Hindi tayo aalis sa Biblia. Hindi tayo lilihis sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod. Dito lang po tayo. Steady sa Bible. Kung ano sinasabi nito para sa ating kabubuti at kabubuti ng ibang tao na pagbabahagi na natin ito. Yun lang po. Thank you. God bless us all. Thank you, Jesus. Hallelujah.